Ang babae nga sa video na iyan ay kinilalang si Carla. Maganda, isang professional at travel vlogger. At para nga sa kanyang 36th birthday, si Carla ay nagpunta sa Costa Rica, lugar na tinatawag na paraiso. Subalit walang mag-aakala na ang paraisong ito ang magiging piping saksi sa isang madugong krimen na dahilan kaya hindi nakauwi pa ang babaeng si Carla sa kanilang bahay. Gusto nga lamang sana ni Carla na ipagdiwang ang kanyang karawan sa isang sikat na tourist spot sa pag-aakalang ligtas ang lugar na ito. November 28, 1982 nang ipinanganak ang babaeng si Carla Stefaniak. Ang 36 years old ay mula nga sa Venezuelan-American na pamilya. Siya ay mayroong 2 kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Ang kanilang pamilya nga ay naninirahan sa Miami, Florida. Bata pa lamang, alam na ng mga magulang ni Carla na malalayo ang mararating ng babae dahil lumaking independent ito. Habang lumalaki, nagkaroon nga si Carla ng interes sa sports, particular na sa volleyball at naranasan din niyang lumaban sa mga tournament. Si Carla nga ay naging athletic at mahilig sa mga physical adventures. Punong-puno nga ng buhay. May nakakahawang ngiti at nagdadala nga ng saya sa kanyang pamilya. Ganyan ilarawan si Carla ng mga taong nagmamahal sa kanya. 23 years old nga si Carla nang nagdesisyon ang kanyang pamilya na bumalik sa Venezuela. Ngunit napamahal na si Carla sa Florida kaya nagpaiwan ang babae sa bansa na ito na mag-isa. Si Carla nga ay nagtatrabaho bilang professional insurance agent, kung saan tinutulungan niya ang mga taong nagkakaroon ng health at life insurance policy. May paninindigan at matapang nga si Carla. Ang kanyang advokasya ay ipinaglalaban ang human rights, lalo na ang karapatan ng mga kababaihan. Si Carla nga ay isa sa mga naging boses ng kababaihan na hindi kayang ipaglaban ang kanilang karapatan. Nagkaroon nga si Carla ng asawa subalit hindi naging maganda ang kanilang relasyon at nauwi nga ito sa nakakalungkot na hiwalayan. At sa kabila nga ng hindi magandang karanasan sa pag-ibig, nanatiling positibo ang pananaw ni Carla sa buhay. Ayon nga sa isang mga post ng babae, "Life is too short not to celebrate." Bukod nga sa mga ito, si Carla ay mahilig maglakbay sa iba't ibang mga lugar. Ang kanyang pamamasyal ay ipinopost nga at ibinablog ni Carla sa kanyang Instagram account. Sa katunayan, nakapunta na nga siya sa Iceland, Switzerland at Georgia. Ang mga kaibigan nga ni Carla ay inilarawan siya bilang energetic at a fairy Latina who love adventure. Pagpasok nga ng November 2018, nag-isip na si Carla kung saan siya magse-celebrate ng kanyang 36th birthday. Kaya naman bukod sa selebrasyon kung saan kasama niya ang kanyang pamilya, siya ay nagplano na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa sikat na tourist spot na bansang Costa Rica. November 22, 2018, si Carla at ang kanyang sister-in-law na si April ay lumipad nga papuntang Costa Rica. Si April ay hindi lamang sister-in-law ni Carla, dahil siya ay best friend din ni Carla. At ay nga sa asawa ni April na si Mario, ang kapatid ng biktimang si Carla, mas madalas pa umanong kausap ng kanyang asawa si Carla kaysa sa kanya. At ang napiling lugar nga ni Carla ay ang Villa Buena Vista sa Escazú, isang high-quality neighborhood na mayroong mga bundok at pool. At ay nga sa nabasang ads ng vlogger, ang Escazú ay isang ligtas na lugar para sa katulad niyang mga turista. At Apartment 8 ang Airbnb na nabook ni Carla na mayroong kusina at balkonahe. At 3,500 pesos nga ang upa kada gabi sa kwartong ito. At makalipas nga ang ilang oras nang dumating na ang mag-best friend sa lugar. Sa dami nga ng magagandang lugar, hindi alam ni na Carla at April kung ano ang uunahin nilang puntahan. Sina Carla at April nga ay nagtungo sa iba't ibang beach, naglakad-lakad sa kalye at pinagmasdan ang mga nagagandahang mga bulkan. Bukod doon, sinubukan din ni na Carla at April ang sikat na pagkain sa lugar, ang ceviche. Dinocument at pinost nga ng vlogger ang lahat ng kanyang ginagawa sa kanyang birthday celebration sa social media. November 25 nang ipinost nga ni Carla ang kanyang huling update sa Instagram. Isang larawan ng kanyang sarili habang nakahiga sa gilid ng pool. Hindi man kita sa larawan pero masasabing si Carla ay nakangiti habang ine-enjoy ang kanyang buhay.
Kaya naman hindi akalain ng lahat na makalipas ang 2 araw, si Carla ay babawian ng buhay. November 27 ng umaga, nang maagang naghanda na si April para sa kanyang flight pauwi sa kanilang bahay. Samantala, may iwan naman sa apartment si Carlang mag-isa. Sapagkat ang kanyang flight ay sa November 28 at ito ay bandang 1:00 ng hapon. Bandang 11:30 naman ng umaga nang hinatid ni Carla si April sa airport at binalik ang rental car. Bandang 12:23 ng tanghali nang nag-book si Carla ng Uber pabalik sa Villa Buena Vista. At habang nasa biyahe, inalok nga siya ng kanyang driver tungkol sa city tour. Pumayag naman ang vlogger at binayaran nga ng cash ang driver. Ayon nga sa mga balita, si Carla ay nagpipicture-picture sa magagandang tanawin at bumili pa nga ng bag at hikaw. At bandang 5:00 na nga ng hapon nang nakauwi ang vlogger sa kanyang apartment. Kasabay nito, hindi na nga maganda ang panahon. Dahilan para malate ang flight ni April. At bandang 6:30 nga ng gabi nang kinausap si Carla ni April sa WhatsApp. Ang vlogger nga ay nag-send ng isang larawan sa kanyang best friend at sinabi ngang balak niyang magpunta sa isang jazz cafe. Pero mas lumakas ang ulan na kalaunan ay naging bagyo. Malakas na din ang hangin ng oras na iyon at base nga sa forecast, madaling araw pa huhupa ang nasabing bagyo. Zero visibility nga sa buong Escazú at matindi ang ingay ng dulot ng bagyo. Bandang 8:00 nga ng gabi nang si Carla ay nag-chat sa WhatsApp ng kanilang pamilya at sinabing nawala ng kuryente sa kanilang buong villa. At makalipas nga ang 20 minuto, muling nag-chat ang vlogger at sinabing pretty sketchy o medyo kahina-hinala. Pero agad din namang bumalik ang kuryente. Chinet nga ni Carla si April at sinabing bumalik na ang kuryente pero creepy daw ang nararamdaman ng biktima ng mga oras na iyon. Nang bumalik na ang kuryente, nag-book na si Carla ng Uber na maghatid sa kanya kinabukasan sa airport. At 9:30 nga ng gabi nang huling nakausap si Carla ng kanyang 2 kaibigan. At ayon nga sa kanilang pag-uusap, si Carla ay nauuhaw at gusto siya na niyang umalis ng kanyang unit para bumili ng tubig. Pero malaking hadlang nga ang malakas na ulan. At sa huling chat nga ni Carla, sinabi ng vlogger sa kanyang mga kaibigan na hihingi na lamang siya ng tulong sa security guard ng unit para makakuha ng tubig. Mula nga noon, hindi na muling nag-chat pa si Carla. At hindi din siya nag-post pang muli sa kanyang social media. At kinabukasan nga ang 36th birthday sana ni Carla. Isa-isa na siyang binati ng kanyang mga kaibigan pero ni isang beses ay hindi nag-reply ang vlogger. Nagtaka na din sila dahil wala ni isang post si Carla sa kanyang social media. Bagay na hindi naman normal para sa kanya. 8:30 nga ng umaga nang dumating na ang Uber driver ni Carla na ibinok niya pero walang Carla na dumating. 5:30 na nga ng hapon ang nakatakdang oras na paglapag ng eroplano ni Carla sa kanilang lugar. Nagpunta nga ang kanyang mga kaibigan sa airport para sunduin ang vlogger pero hindi dumating si Carla. Hindi na din nila makontak pa ang babae. At dahil nga sa mga nangyari, tinawagan ni April ang mga pulis sa Costa Rica para i-report ang pagkawala ni Carla. Sinabihan nga sila ng mga pulis na mag-antay pa ng 2 araw dahil nasa tamang edad naman daw si Carla. Pero hindi na nakapaghintay pa ang pamilya ni Carla at agad silang nanawagan sa social media tungkol nga sa pagkawala ng vlogger. Naging makulit ang pamilya ni Carla kaya pumayag na ang mga pulis na puntahan nila ang Airbnb na tinutuluyan ng babae. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, wala doon si Carla. Wala na ang kanyang mga gamit at napakalinis ng kanyang buong unit. Ayon nga sa mga housekeeping team, dinatnan na nila ang apartment na sobrang linis. At ayon naman sa isang security guard, bandang 5:00 ng umaga, may isang babaeng guest ang umalis at posibleng iyon umano si Carla. Sumakay daw ang babae ng Uber dala ang kanyang mga bag. Pero wala namang CCTV sa buong villa na magpapatunay sa sinasabi ng gwardya. At para nga sa pamilya ni Carla, hindi nagtutugma-tugma ang lahat. Ayon nga sa kanila, bakit naman aalis ng ganong kaaga si Carla kung 1:30 pa ang kanyang flight at 30 minutes lamang ang layo ni Carla mula sa airport. Hindi nagtagal, ang pagkawala nga ni Carla ay naging laman na ng mga balita.
6 na araw matapos ang kanyang pagkawala, nagtungo muli ang mga pulis kasama ang sniffing dog sa apartment. At kalaunan nga napag-alaman na ginamitan ang buong kwarto ni Carla ng bleach at suka. Tila nga nilinis ang crime scene. At kahit malinis na ang buong kwarto, natagpuan pa din ng mga otoridad ang bakas ng dugo at likido sa isang sahig na mula sa isang lalaki. At dahil sa bagong update ng kaso, mas tumibay nga ang hinala ng pamilya ni Carla na merong hindi magandang nangyari sa vlogger at hindi siya nawawala. Hindi naman maiwasan ni April na mag-guilty sa nangyari at pumasok nga sa kanyang isipan na paano kung hindi siya umuwi ng maaga marahil umano ay iba ang takbo ng mga pangyayari. Naniniwala nga si April na may kumidnap kay Carla. Gumawa nga ng GoFundMe account ang mga kakilala ni Carla para makalikom ng sapat na pera na gagamitin ng pamilya ng vlogger para mahanap ito. At dahil sa pag-viral nga ng pagkawala ni Carla, tumulong na ang Amerika sa paghahanap sa dalaga lalo na at siya ay isang US citizen. Nagtungo nga ang kapatid ni Carla na si Carlos sa Costa Rica para personal na hanapin ang kanyang kapatid. Subalit wala namang tumulong sa lalaki miski ang mga empleyado ng Airbnb. Samantala, ang mga pulis sa Costa Rica ay ipinagpatuloy ang paghahanap kay Carla. At December 3, 2018, nang lumabas nga ang masamang balita. Nang araw na ito, nilibot ng mga pulis ang kakahuyan sa likod ng Airbnb na tinuluyan ni Carla. Maya-maya pa, isa nga sa mga sniffing dog ang nagbigay ng alerto na mayroong kakaibang bagay na nakabaon sa isang parte ng lupa. Agad namang nilapitan ito ng mga pulis. At kanila nga nadiskubre na hindi bagay ang nakabaon sa lupa kundi isang labi ng babae. Ang labi ay nakabalot sa plastic at walang pang ibabang damit. Ang labi nga ay natagpuan ng 300 meters lamang ang layo mula sa Airbnb na tinuluyan ni Carla. Nalalangin nga ng una ang pamilya ni Carla na sana hindi siya ang nakitang labi. Ang ama nga ng vlogger ay agad na lumipad papuntang Costa Rica para alamin ang mga nangyayari. Subalit ang masamang bangungot ng pamilya ni Carla ay naging realidad. Ito ay matapos makumpirma nga ng ama at kapatid ni Carla na ang labing nakita ay si Carla. Wala ngang pagsidla ng pighati at lungkot ang nararamdaman ng mga taong nagmamahal kay Carla. Hindi nila inakala na dadanasin ito ng babae sa lugar na itinuturing ang paraiso. Hustisya nga ang tanging hiling ng lahat ng naulila ni Carla. Na-recover nga ng mga pulis sa hindi kalayuan ang personal na gamit ng biktima. So may lalim nga ang labi ng vlogger sa DNA test at autopsy. At kumpirmado nga na si Carla ang biktimang natagpuan. At ayon nga sa autopsy report, nagtamo nga si Carla ng 7 pinsala ng mga saksak na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Bukod doon, si Carla ay nagtamo ng malubhang pinsala sa kanyang panga, leeg at likod. Subalit hindi naman nalaman pa sa autopsy kung pinagsamantalahan ba si Carla o hindi. Subalit nakita ng mga defense wounds ang vlogger at ang DNA ng isang lalaki sa kanyang mga kuko. Napag-alaman nga sa autopsy report na November 27 bandang 6:00 ng gabi nang binawian ng buhay si Carla. 30 minuto matapos niyang sabihin sa kanyang kaibigan na siya ay magpapakuha nga ng tubig sa security guard ng kanyang tinutuluyan. Ang lahat nga ng staff ng Airbnb ay kinunan ng mga salaysay bilang bahagi ng investigasyon sa pagkamatay ni Carla. At isa na nga dyan ang naka-duty guard ng pinaslang si Carla. At ang sinasabing security guard nga ay kinilalang si Bismarck Espinosa Martinez, 32 years old. Isang Nicaraguan at illegal immigrant na dumating sa Costa Rica noong June 2018. Napukaw nga ang atensyon ng mga investigador kay Bismarck, sapagkat meron siyang mga sugat sa kanyang muka at ibang parte ng katawan. Pangalawa, iba-iba rin ang bersyon ng kanyang salaysay sa mga investigador. Napag-alaman din na hindi si Bismarck ang guardyang nakausap ng pamilya ni Carla nang tinawagan nila ang Airbnb. At ayon nga kay Bismarck, nakita niya umano si Carla na umalis ng kanyang tinitirahan. At sa isang salaysay nga ng lalaki, sinabi niyang tulog umano siya kaya wala siyang alam sa mga nangyari. At sa huli ngang salaysay ni Bismarck, hindi daw niya kahit kailan nakita si Carla sa villa. Napag-alaman din na si Bismarck ay nakatira sa apartment 7, nakatabi lamang ng bahay na tiluluyan ng biktima.
At bilang gwardya, meron siyang access sa lahat ng apartment at kung saan natagpuan ang labi ni Carla. Ang kakuhayan kasi ay parte pa ng villa at hindi ito bukas sa publiko. Unti-unti ngang naipon ang mga circumstantial evidence laban sa gwardya kaya itinuring siyang person of interest sa pagkamatay ni Carla. At December 4, 2018, isang linggo matapos paslangin ang vlogger, ang gwardya ng apartment na si Bismarck ay tuluyan ng inaresto. Agad nga siyang kinuna ng DNA at iba pang mga sample. Ang sample nga na Bismarck ay nagmatch naman sa DNA na natagpuan sa kuko ni Carla at sa likido ng lalaki na natagpuan sa sahig. At ay nga sa investigasyon, napag-alaman na si Bismarck ay tumawag sa kanyang asawa matapos ang krimen para sabihin na pinatay niya si Carla. Ang nanay nga ng lalaki ay personal na kilala ang housekeeper ng Airbnb. Ang housekeeper din ang nagpasok kay Bismarck bilang gwardya. Kaya naman ang lalaki ay hindi na sumailalim pa sa background checking. Kaya naman hindi na din naungkat pa ang immigration status o criminal history ng lalaki. Si Bismarck ay kinasuhan ng simple murder na katumbas ng kasong second-degree murder at ikinulong. Samantala, hindi naman makapaniwala ang kapatid ni Carla na si Carlos nang nalaman na ang nasa likod ng karumal-dumal na sinapit ng kanyang kapatid ay nakaharap na pala niya habang siya ay naghahanap kay Carla. Ay nga sa kapatid ng biktima, si Bismarck ay personal pa niyang kinausap at kinamayan pa niya nang hinahanap niya si Carla. Kalmado pa umano ang gwardya at pinasalamatan pa nga siya ni Carlos dahil sa pagtulong nito sa kanya. Wala namang magawa ang pamilya ni Carla kahit gusto nilang itaas sa pinakamataas na antas ang kasong isasamba sa lalaki. Dahil walang jurisdiksyon ang Amerika sa Costa Rica. At ang tangi lamang nilang ginawa ay ipakalat ang kwento ng sinapit ni Carla. Isang vlogger na nagpunta sa Costa Rica sa pag-aakala na ligtas itong lugar para sa mga tulad niyang turistang Amerikano. Ngit pa ng pamilya ni Carla, naniniwala silang hindi lamang si Bismarck ang suspect sa nangyaring krimen. Sapagkat tila imposible umano na nagawa ng gwardya ang lahat na siya lamang mag-isa at wala man lang nakakita sa kanya. Sinabi din ng pamilya ni Carla na alam nila ang kapasidad ng babae lalo na at ito ay athletic. Kaya naniniwala sila na meron pang ibang kasabwat si Bismarck. Questionable din para sa pamilya ng biktima na wala man lamang ni isang taong nakarinig sa pagsigaw ni Carla habang nangyayari ang krimen. Pero kalaunan marahil ay dahil sa pressure mula sa pamilya ng biktima, ang kaso laban kay Bismarck ay itinaas sa first-degree murder. Taong 2020 at makalipas nga ang 2 taon nang nangyari ang unang trial ni Bismarck sa korte. Nabasura nga ang kasong first-degree murder laban sa lalaki. Bagkus, siya ay napatunayan lamang guilty sa kasong second-degree murder at siya ay natulan lamang ng 16 years sa pagkakulong. Dismayado nga ang lahat na nagmamahal kay Carla sa napakababang hatol kay Bismarck. Lalo na at sa batas ng Costa Rica kapag mabuti ang pag-uugali ng isang preso sa loob ng kulungan, maaari pang bawasan ng kalahati ang kanyang hatol. Ibig sabihin lamang nito, maaaring makalabas ng kulungan si Bismarck matapos ang 8 taon sa kabila ng kahindik-hindik na krimen na ginawa niya kay Carla. Ang pamilya nga na nasabing vlogger ay nagsampa ng civil case laban sa Airbnb at sa Villa Buena Vista. Sa kaso, sinabi nga ng pamilya ng biktima na bigo nga ang Villa at Airbnb na magsagawa ng background check sa kanilang mga empleyado, particular na sa suspect, sapagkat naniniwala sila na hindi nagkaroon ng tamang proseso para alamin kung angkop pa talaga ang suspect na bigyan siya ng otoridad at kapangyarihan sa loob ng villa. Git pa ng pamilya ni Carla, hindi legal ang pagtatrabaho ni Bismarck sa villa dahil wala itong kaukulang papeles nang pumasok ito sa Costa Rica. Ang kaso nga ay nauwi sa private arbitration o nakipag-settlement ang villa sa pamilya ng biktima. Ang suspect naman na si Bismarck at ang Villa Buena Vista ay inutusan ng korte na magbayad sa pamilya ni Carla sa kabuang 3.1 million pesos. 2 taon mula ngayon, ang nakakalungkot, pwede nang makalaya si Bismarck sa edad na 40 years old. Edad na hindi pa huli ang lahat para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa kabila nun,
Nananatili naman ang katotohanan na si Carla ay hindi na makakasama pa kahit kailan ng kanyang mahal sa buhay at ang sospek ay makakalaya na kalaunan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!